my beloved Boss Mike Cervera. Pansinin nyo, kasi hindi napapansin ng kapwa nila vlogger ito. May hina nga ulo eh. Pansinin nyo ha. Kasi kapag yung iba hindi nila alam, pero pansinin nyo. Alam nyo, attorney, no, bilang isang mamamayan, hindi ko nakikita na this is Marcos versus Duterte. Hindi daw ito labanan ng Marcos versus Duterte. Naloko na. Diba? Pansinin nyo ha. Ulitin ko, pansinin nyo ha, pansinin nyo. Alam nyo, attorney, no, bilang isang mamamayan, hindi ko nakikita na this is Marcos versus Duterte. Hindi niya daw nakikita. Bakit? Ngayon niya lang sinasabi yan. Na hindi niya daw nakikita na labanan daw ito ng Marcos versus Duterte. Bakit? Kasi wala na eh. Wala na. Si Duterte, osla na. Naging basura na. Pero noon, ano sinasabi? Si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte. Sabi ni Pangulong Duterte. Naloko na. This is Marcos administration versus the Filipino people. Kita mo? Ibabaling niya na, oy, ang kalaban nyo. Taong bayan versus Marcos. Naloko na. Bobo ka, Maharlika. Oo, napaka-bobo mo eh. Ang alam mo lang, fake news para sa views. Taong bayan versus Marcos, malabo yan. Mahal ng mas nakakaraming higit na Pilipino ang ating Pangulo. Yun lang naman yung mga ilang naniniwala sa iyo. Yung mga napaniwala mo sa mga kalokohan mong mga fake news mo. Yung mga nagagalit sa administrasyon. Ewan ko lang, baka mauntog na sila. Pag nakita nila na nakakulong ka na. Naloko na. Alam nyo, tama naman yung sinabi ni Gadon eh. Kailangan ni Maharlika ng pangtustos niya. Kasi wala na tong trabaho. Iniwan na yung pagtatrabaho ng marangal kasi mas malaki na yung kita niya sa pagbablog niya. Sa paggawa niya ng fake news, dumadami yung kita niya. At dumadami din yung mga mangmang at tangang Pilipino. Naloko na. Pangulong Duterte, kumbaga isa lamang maliit na part yan na ginigipit nila. Ay, maliit na lang pala! Hoy, maliit na lang na part si Duterte, Wala na, maliit na part na lang na ginigipit nila. Anong ginigipit? Ganito ba, mga kababayan? Parang sinasabi nila na kasalanan ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit mayroong warrant of arrest yung matandang Duterte. Naloko na. Bakit ganon? Paano naging kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kung magkaroon siya ng warrant of arrest sa ICC? Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang gumawa ng pagpatay sa kapwa nating Pilipino? Na maliliit na mga Pilipinong nalulong sa droga? Pambihira naman. Ngayon, mga kababayan, wala tong gagawin, kundi isisi nila lahat. Kay Pangulong Bongbong Marcos, ang lahat ng mga kasawian nila. Yung kasawiang palad. Yung kabiguan. Naloko na. Ay, nako. Anyways. Tuloy na natin. Sige, tuloy. But ang nakikita ng mga kababayan natin, yung panggigipit sa taong bayan. Anong nanggigipit? Ginigipit daw ang taong bayan, Naloko na. Si Maharlika, style na to eh. Sa tagal niya ng vlogger, natutunan niya, ito mga kababayan ulitin ko. Sa tagal niya ng vlogger, natutunan niya na yung gawain
ng mga makakaliwang grupo, yung mga aktivista. Ganyan na yung utak ni Maharlika. Sa tagal niyang naging vlogger, kung ano yung sinasabi ng mga aktivista, yun na yung lumalabas sa bunganga niya. Naloko na. Gets nyo? Oh. Yung Tama. intimidation, political Tama. persecution, Oh, diba? gutom, job, walang Kita trabaho. nyo, gutom, tanga. Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yan kung magutom yung mga Pilipinong tamad? Alam mo na nga hindi mo kayang bumuhay ng pamilya, iyot ka pa ng iyot. Kasalanan ba ni Pangulong Bongbong Marcos kung wala kang ipakain sa anak mo? Si Pangulong Bongbong Marcos ba ang tumirik ang mata? Bobo! Excuse sa mga kababayan natin ha, kasalanan nyo yan. Putik na yan, iyot kayo ng iyot. Pasarap kayo ng pasarap, tirik na tirik ang mga... So yun, I don't think na, mali kasi yung pananaw nitong mga dilawan na tinatawag natin, na Kita mo, sisisihin niya na yung mga dilawan, no? Porke hindi ba sumang-ayon sa kagustuhan mong inayupa ka? Naloko na. Di ba nananawagan ka sa kanila nung nakaraan? Ano sabi mo? Hindi lang laban namin ito ng mga Duterte. Kundi kayong mga kakampik, mga dilawan, kailangan sumama kayo sa amin. Naloko na. Ngayon, hindi sumama. Galit ka na. Ay, style talaga, style talagang ito komunista Oh. parang nanonood lang sila. Where in fact, nahihirapan din sila. Hindi sila nanonood para manira. Nanonood sila, binabantayan nila kung tama yung pamamalakad ng gobyerno. Kung maayos yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. At nakita nila yung pagkakaiba nung patakbo nung ina-idol mo ngayon. Naloko na. Nakita nila mas maayos. Di ba? Bakit ka magrereklamo? Etong mga gunggong na to, pilit nilang isinisiksik sa isipan ng mga tao na, oy, kaya kayo mahirap kasi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Naloko na. Kaya kayo mahirap kasi dahil sa gobyernong ito. Kaya mo, yung katarantaduhan nilang yan, di ba? Utak makakaliwa. Utak aktivista. Naloko na. Kasi ang lumalabas dyan, O siya naman ito. Oy, ikaw ba, Tatang? Ano? Ha? Ano ba pinaglalaban ni Tatang? yung posisyon mo, very contradictory. Posisyon nyo. So, iba yung posisyon mo. Naloko Kung na. si Maharlika, patihaya, ikaw ba? Padogi? Naloko na. Kasi sabi niya kung posisyon nyo Oh. Very contradictory, no? Yeah. Dahil nga, if you analyze dyan, yung posisyon mo, very contradictory, no? Yeah. Dahil nga, if you analyze Iba. Posisyon daw ni Maharlika Oo, Maharlika, yung posisyon mo, nakita ko, patihaya. objectively yung nangyayari sa ating bansa, Oh. yung mga nirereklamo nila na nung araw na sinisigaw nila kahit nung panahon ni Pangulong Duterte. Nung araw, ha? Naloko na. Nung araw. Ba't nung araw? Ang pinag-uusapan natin, harapin natin yung kasalukuyan na nangyayari sa bansa. Duterte, mas malala pa ngayon yung pagkitil at pagpapakitid ng espasyong demokratiko. Mas malala ngayon. Anong pagkitil? Diyos ko po! Ano ba naman pinagsasabi nyo? Naloko na. Ayan punong-puno yung mga beer house. Malayang naglalakad yung mga tao. Ayan, yan ba yung pagkitil sa demokrasya? Ang sinasabi mo? Palibasa itong mga ito, wala siguro sa Pilipinas No? Na nakikita nila na
Samantala, Nila, bakit di mo nakikita? Hindi niya nakikita. Kwento lang, chismoso din eh. Hindi galing sa kanyang opinion eh. Naloko na. Di ba? Hindi galing sa kanyang sariling opinion. Kundi yung binibigyan niya lang ng reaksyon ng opinion ay yung opinion ng mga may opinion na mga bobot tanga. Naloko na. ng panahon ni Pangulong Duterte, isipin mo, malaya yan. Bibihira ka makita yung lahat kayo pwede magprotesta, pupuntahan pa kayo. Pwede naman ah! Anong hindi pwede magprotesta? Ayan ilang linggo sila sa liwasang nagprotesta. Isang linggo, nagprotesta. Wala naman pumigil tatang eh. Alam niyo ang problema, hindi yung sinasabi niyong pinipigilan kayo magprotesta. Wala nang sumasama. Naloko na. Ayaw na. Yun ang problema. Kapag nalaman nilang konti lang yung darating, liliko nila yung katwiran. Alam mo katwiran, mga kababayan? Huwag niyong ituloy yan kasi nakakahiya. Kunti lang ang aaten. Nandiyan pa naman si Pangulong Duterte. Diba? Pagka tinuloy natin yan, nakakahiya tayo. Malalaman nila, kunti na lang ang dumadalo. So ngayon, ang nangyayari, gagawin nila, gawan nyo ng issue. Sabihin nyo, ginipit tayo. Muli, ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansya. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.